Good morning po sa inyong lahat mga kapatids. Pag-usapan natin itong Dream Team. Ito ho ang team sigurado na dudurog sa kandidatura ni Sara. 'Di ba? Meron siyang ilan? 32.2 million, 'di ba? Nung kwinenta ko 'yan, naalala ko dati, 2016, ilan yung boto ng tatay niya, 'di ba? Tapos ilan yung boto ni Leni Robredo, ilan yung boto ni Miriam Defensor Santiago, ilan yung boto ni BBM, ilan yung boto ni Alan Cayetano. Yun, tsaka ni Leni. Noong 2022, yung boto ni Leni Robredo nadagdagan lang ng 1 milyon. Yung kay Duterte, yung kay Alan Cayetano, at ikukumpara mo ito dito kay Digong, ang diferensya lang nila parang konti lang talaga eh. Talo rin naman si noon, di ba? Ngayon, noong 2022, etong si Sara nanalo. Diba? Tapos ang tanong nga, saan ang galing yung ganung kalaking bilang niya ng boto niya? Diba? Yung kay BBM, hindi nakakapagtakang umabot ng ganung kalaki. Kasi ang daming mga Marcos supporters doon na very frustrated sa nangyari na pagkakasibak ni Leni sa kanya. Kasi naging complacent ang maraming mga Marcos supporters doon, mga loyalist. Lalo na ang daming nawalan na ng tiwala sa politika ng Pilipinas. 'Di ba? Dahil doon sa mga nangyaring kapalpakan ni Pidoy sa kanyang mga desisyon. Masapano, yung alam niyo yung kapit kamay na toilet, yung toilet sa LRT na walang partition, tipong pag tumaig squatro na. Tipong pag tumaig sabay-sabay, kapit kamay. And so on, 'di ba? So maraming hindi bumoto, pero gustong manalo si BBM. Ang problema, hindi pwedeng bilangin sa botohan ang hindi pwedeng bilangin sa botohan yung paniniwala lang eh. Yung prayer, hindi pwedeng bilangin yun eh. Now, malaking tulong dito si Attorney Glenn Chong 2022. Sinabi niya, kailangan maaga pa lang bumoto na yung lahat. Dapat magparehistro na lahat ng pwedeng bumoto, lahat ng eligible. Tapos, araw ng botohan, umaga pa lang, sabay-sabay na kayong bumoto. Para pagbilangan, bulto agad ang boto natin. Hindi makakaporma. Kumbaga, yung daya style ng Smart Magic, hindi makakagalaw. Kasi yung 5 milyon kaya nilang i-convert madaya, pero kung magbibigay agad tayo ng malaking bilang higit dyan, hindi na siya makakapalag. Hindi makakagana yung daya program sa Smart Magic. So, anong nangyari? Anong oras pa lang yun? Di ba? Alas 10 ng gabi pa lang, may 22 million na si PBBM noon. And nanalo silang dalawa. Now, alam naman natin na ang bumitbit sa Duterte for twice, di ba? So consecutive national elections ang mga Marcos, di ba? At hindi naman yun mababago. Ngayon, sa mga surveys, laging lamang si si Sara. Palagi siyang lamang ever since. Isang bagay na nakakapagtaka nga, sabi ng marami, wala namang ginagawa, wala namang accomplishment kundi dumalaw sa patay. 'Di ba? Tapos kung mapakinggan mo kapag magsalita, sobra namang engot ng mga Pilipino na yung ganong klase. Kung si Leni Robredo pinagtatawanan natin noong 2022 dahil lutang magsalita, kung ano yung huling sinabi niya, inuulit pa niya na 3 beses. 'Di ba? Kaya nabansagan si Leni na lutang. Ang problema kay Sara, hindi ibig sabihin, itok-itok, mas malala pa. At least si Leni walang bahid ng korupsyon, walang issues, 'di ba? Kay nakagawa pa, may mga accomplishments si Leni. Kay Sara may pondo. Meron siyang confidential funds, nakangkong pa. Kung ano-anong nangyari. Abogada, dapat alam na yan, may tamang guidelines. Matagal lang gumagamit ng confi funds, pero nung naging vice president, nagka-leche-leche. Bakit? 'Di ba? Either sanay na sa paggamit ng confi funds, o pinabayaan lang talaga na laruin ang kanyang mga alaga
sa opisina, sa DepEd at saka sa OVP. Ngayon, hindi naman po nangangahulugan na palaging number one sa survey ay guarantee na ito ng panalo. Alam naman natin, yung survey pwede naman pikein yan eh. Depende nga yan kung saan ka nagtanong eh. Depende yan kung magkano yung, depende kung sino yung nagkomisyon para, di ba, para mag-survey. Oh. Now, nung nakaraang panahon, noong 2022, talagang kami ng mga vloggers na nakasuporta rito kay PBBM sa Uniteam, talagang niyuraka namin ng todo-todong dangal ni Lenny. Pinagtatawanan talaga namin siya kasi nga lutang. Yun naman ang issue namin kay Lenny. Lutang. At saka yung yung kanyang paniniwala sa inclusivity, 'di ba? Kung sino-sino tuloy na mga supporters niya na kung ano yung pinagagawa sa kanya, pinagbibigyan niya. Kaya tuloy resulta nagmukha siyang katawa-tawa. At saka galing sa presidente pa si Digong noon, so kahit papaano syempre alam niyo na yung influensya, 'di ba? Mabangong si Duterte noon. Talaga namang ikababaho ni Leni Robredo 'yon dahil 6 na taong siniraan siya ni Duterte. Now, nakita ngayon ng taong bayan ang pagkakaiba ng dalawa, ang kalidad ng dalawa. Si Leni hindi na siya lutang magsalita, yung paulit-ulit. 'Di ba? Hindi na redundant. Yun naman issue sa kanya. Walang bahid korupsyon. Ang laki ng kaibahan kay Sara. Now, maraming mga nagpo-push ng tawag dito ng bakit hindi maging Lenny BBM. Ako sabi ko nga ipupush ninyo si PBBM mag Vice President. Sa tingin nyo naman kaya matutuwa si PBBM na maging Vice President siya ni Leni Robredo? 'Di ba? Ibig sabihin ganito. Alam naman natin ng Vice President, wala naman talaga itong mandato. Mas may magagawa si PBBM at mas talaga namang nasubukan na natin siya nung siya ay senador. 'Di ba? Okay siya na isang mambabatas. Magaling, mahusay sa debate. Ilang paso si Bam Aquino. Marunong talaga bilang isang senador si PBBM. Ako, might as well mag-senador si PBBM kaysa mag-vice president. So, paano pa rin tong dream team na to? Possible pa rin naman po talaga tumakbo siyang vice president. Diba? Then, presidente si Lenny. Oo. Ngayon, kung tutuusin, anong sinabi ni Lenny nung una? Sabi ni Lenny noon last year ay sarado talaga yung that was January yata lang. Sarado yung kanyang sarado na siya. Sinarado niya na ang pintuan para sa national politics. Focus siya sa Naga, 'di ba? Nakita ng iba nung unang nagtagpo si na PBBM, panahon to ng ng kampanyahan. Diba? Yung sa baha yata, ganun. Ito naman yung pinaka-recent ngayon. Pero ang kapansin-pansin dito sabi kahapon ni Lenny, sobrang napanood ko yung interview nito pero ito yung pinaka importanteng bahagi sa aspeto kung kakandidato siya. May pahiwatig na po yung natatakbo siya. Dati, close-ended siya. Ngayon kahapon, open-ended na. Sabi niya dyan, malayo pa ang eleksyon. 3-year term to. Diba? So, kaya nga sabi niya, sobrang focused ako. Kasi nga, yung mga problema nila ron sa Naga. Kasi kailangan niyang mapatunayan siya sa mga taga-Naga. Kailangan niyang maipakita yan sa taong bayan sa buong bansa na meron siyang kakayanan bilang executive. Diba? LGU. Ngayon, ito yung magpapakaba. Kasi kung titignan nyo, yung nakaraang halalan, 2022, meron tong 15 million mahigit na boto. Plus, yung mga botante ni PBBM. Diba? So kapag syempre kahit sabihin natin
maraming mga Marcos supporters, mga loyalista na nagbago yung pananaw kay PBBM. Pero alam niyo yung mga yan, sabi ko nga, mga sumasamba sa apelido yan eh. Kung si Aiming ang sablay, sinasamba nila eh. Diba? Si PBBM pa kaya na nakikita naman nila talaga na nagtatrabaho. Eh yung iba dyan, mga bumaliktad lang kasi mga nag-aabang ng ginto. Dahil naniwala sa mga pitch ng mga vloggers na pag nanalo si PBBM, lalabas yung mga ginto. Utang ng Pilipinas, babayaran na nila. Sa World Bank. Yung World Bank may utang pa sa Pilipinas, anak ng putya talaga. Those are for the views and revenues, 'di ba? Pero yung mga yan, hindi nyo matatawaran loyalty niyan since 1986. Now, mag-unite at mag-unite yan sa ilalim ni PBBM. Now, kung sakali naman po na, pero bago yan, ito muna. Pampasakit muna ng kalooban. This is recently lang. Mm-hmm. Ano kaya pinag-uusapan nila? Sige, ako na magbibisi sa iyo. Para maging healing tandem to. Kasi noong 2022, binangasan ka talaga ng mga supporters ko. Pinaglaruan ka talaga. Hindi ko naman nasaway. Pero ngayon, 'di ba? Kaysa naman sa kumbaga offeran nila ang taong bayan. Tayo healing, rule of law, 'di ba? Para mapaganda natin ang takbo ng ekonomiya, and then yung korupsyon, at wala namang tawag dito, wala ka namang magiging problemang bahid korupsyon kay Leni Robredo, kahit piso, nakatapos ng mga achievements niya ng 6 na taon nang hindi pinopondohan ng Duterte administration. Paliban sa pasahod nila ng mga tao niya. 'Di ba? Mabuti nga si Sara ngayon, merong 733. Hindi pa sumasagot ng tanong 'yun, ha. 'Di ba? De joke lang. Pinag-uusapan nila yung gagawin diyan sa ilog. Ito yung nakakataranta. Sabi nila yung pagdeklara ni Sara, nakakataranta yon. Natataranta ka ro kung hindi yun expected. Di ba? Nakakagulat lang kasi sobrang aga. Ito ang magandang tanong. Sabi ni Gladys Sherpa, negative yung trust rating ni BBM. Paano siya maka-endorse? Unang-una, kahit sino pwede mag-endorso eh. Negative or positive rating eh. Bakit? Kailan pa naging requirement yung resulta ng survey? Tandaan nyo, yung mga survey companies na yan, those are private survey firms. Ibig sabihin, may mga empleyado yung pinapakain. 'Di ba? Meron yung mga pinapasahod. Saan manggagaling yung pampasahod sa mga yon? Kahit sabihin pa nila na non-commissioned, kung titignan nyo yung mga pages ng mga survey firms na yan, yung mga website nila, webpage nila, wala kang makikitang advertisements. So saan manggagaling ang kanilang revenue? Wala pong, tandaan nyo to, walang negosyanteng nagpapalugi. Kung yung sabihin na yung may-ari ng survey firm, nagtatapo ng milyon-milyon sa pa-survey para lang tanungin yung 1,200 or 1,500 katao at palilitawin na ito ang representante ng saloobin ng taong bayan. Malay nyo ba kung sa Davao City lang nagtanong yan? Tinatanong ko nga yung mga kaibigan ko ron eh. Sa buong buhay nyo ba may na-receive na kayo na survey? I mean, may naka-encounter na kayo na nag-survey sa inyo? Maski ngayon, lahat kayo. Meron na ba kayo na-encounter na nagtanong sa inyo? Hindi yung Kali survey, yung totoong survey ng mga private companies. 'Di ba? Wala naman talaga eh. Hindi mo nga alam kung talaga nagsusurvey yung mga yan eh. Ano sa tingin mo, Gladys? Tama ako, di ba? Hindi ba si Han yung yun ngang si Binay. Number 1 yan ever since sa survey. Ano nangyari nung panahon ng 2016? Sa Kangkungan pinulot.
'Di ba? Ilan, pang-apat. Ang ending niya pang-5. No, si Jejo Marbinay. Hindi basihan 'yan, 'di ba? Lalo na yung maaga naglako ng isda, sabi nila. Yun daw yung maagang mapapanis. Depende yan kung walang bumili, 'di ba? Siyempre sinusuri, maaga na gano'n, 'di ba? Nakikita ngayon yung mga problema. Oh, biruin mo, leader ka ng bansa, tinatanong ka sa pera ng bayan, ayaw mong sagutin, nasaan na nga sense of accountability? Tapos isang kabobohan ang argumento na hindi pwedeng ipaliwanag kasi confidential. Parang China, 'di ba? South China Sea, kanila. Kasi may China yung pangalan. Mabuti na lang yung Yellow Sea. Hindi naging North China Sea. O hindi, ang kinin nilang buo yun. Paano kung matatalo si Sara? Hindi ba kanilang kaalyado yung Miro? Hello? Yung Miro Systems, kaalyado nila yun. Through Diskaya, na ka-joint venture noon. Tapos kunwari, nag-back out. Nung may bumuking, may bumukelya. Number 1 contractor sila, ni Digong di ba? So, eto hong tambalang ito, nako po, ang totoo niyan, eto dulot niya, no? Kunwari, masaya ang alam ko si Aileen Castro nag-ganun post. Kunwari, masaya ang mga DDS pero kinakabahan na yan kung magsanib puwersa ang Pink at Loyalist. And besides, why not? Diba? Kakamping yan. Ang kakamping ay sumibol ito nung panahon ng kandidatura ni Leni. Ibig sabihin po nahati ang yellow. Kasi yung mga yellow, yung mga extreme na anti-Marcos, diba? Pero pro-communist, sa tingin nyo kaya sasanib sila kay Sara? What do you think? Susuporta kaya sila kay Sara? Ito mga extreme? Dalawa lang yan. Either suportahan nila itong si Leni para manalo, itong dream team, o magpatakbo sila ng sarili nilang kandidato. Alin lang sa dalawa. Pero never ever na kampihan nila yung evil team. 'Di ba? Ngayon, ito isang katibayan na pakikutongan nga itong si Belhigan ninyo, yung pastor nyo. Bakit sinabi niya na Sara Leni sa 2028 pinag-uusapan ng Duterte camp? Naluko-luko ba kayo? Umaasa ba kayo didikitan sa kakapitan kayo ni Leni? Umaasa ba kayo? Kayo yung source ng matinding paninira sa kanya, laban sa kanya. 6 na taon yurak-yurakan niya ng tatay nyo. Ng tatay nyong karton. So, sa tingin nyo, di ba? Pakibatukan nga yan si Belhica nyo. Anong pumasok sa utak niyan? Paano niya naisip pa na, di ba? Ito ho ang malinaw na manifestation ng sinasabi ko na pagkakataranta. Kasi, di ba? Kailangan nila ng 15 million. Alam niyo, mga bumoto kay Leni, solid yan. Hindi nila bibitiwan si Leni. Matagal na nilang hinihintay yung pagkakataon na yan na muli maipakita nila, mapatunayan nila. Diba? Sinasabi nga nila na yan kasi hindi nyo pinili si Leni. Ngayon, ito yung pinakamagandang gawin ng Pangulo natin. Diba? Kaysa sa isulong
no, pagbigyan yung sinusulong ng ilang mga Marcos political operators na sumasahod ng milyon-milyon para i-push yung political agenda ng mga Marcos. Na ngayon ang kanilang ipinupush ay si Irene Marcos na apparently wala namang hilig sa politika yung Ale. Ano ibig sabihin? At gagamitin nila para sila kumita ng paldo. Di ba? Oh, hanap buhay nila yun eh. Loyal sila sa pera eh. Ang problema, hindi nila iniisip ang kapakanan ng bayan. Kung si Cory Aquino, pinagtatawanan natin noon. Kasi nga, wala namang karanasan ni mag-PTA officer. Hindi man lang naranasan ni mag-barangay captain. Di ba? Eh, ganun din naman si Irene eh. Mabait. Okay tayo dyan, walang problema. Malinis, tahimik. Wala tayong problema doon. Yung walang hilig sa politika, eh wag nilang piliting tumakbo. Baka mamaya umuo. Ang tanong. Gaya nga ng tanong ni Dolphy. O sige, pag ako nanalo, anong gagawin ko dyan? Diba? Kasi hindi naman nagsasabi si Irene. Eh kahit naman magsabi si Irene, kung ako tatanong ko rin, paano mo makukumbinsi ang taong bayan, lalo yung mga neutral, na ikaw ang karapat-dapat na iboto? Kasi malayong-malayo ka kay PBBM. Yun, mula sa LGU may napatunayan. Diba? Yung mga programa, problema ng elektrisidad, hindi problema sa Ilocos Norte nung panahon niya. Problema nun pero nagkaroon ng solusyon and we have windmills. Tsaka iba pa mga programa nila doon. Diba? Unlike tong kay Aimee meron problema sa tobacco excise tax. Kay PBBM wala. Nung naging senador si PBBM, gumulat sa taong bayan yung kanyang pagiging signatory doon sa Rome Statute na ang kung tutuusin tatay niya yung ginagamit na battle cry, mga human rights violations daw nung panahon ng martial law ng tatay niya. Kaya nag-member ang Pilipinas through ERAP noong 2000 sa Rome Statute. Pero hindi tinignan ni PBBM ang politics, tinignan niya ano ang benepisyong idudulot nito sa bayan natin. 'Di ba? Na wala naman siyang idea kung sino yung magiging presidente na magiging malupit sa mamamayan. Pero bilang may malasakit, dapat ihanda ang taong bayan, 'di ba? Magkaroon ng safety. Kumbaga, may safety nets. Oh. 'Di ba? Eh kung wala nga tayong ICC membership doon, baka yung mga napatay na mga hindi lang 'yun. Baka lalong dumami pa 'yun dahil sa kalaban sa mga politika. 'Di ba? Kaya kahit papaano may kinatakutan pa si Digong noon. Kaya sa taranta niya, inalis niya ang Pilipinas sa Rome Statute. Ako, pagka ito yung dalawa ang nanalo, si etong Dream Team, Lenny BBM, mukhang okay. Hindi naman si PBBM ang magkocontrol kay Lenny. Kasi nga, again, walang mandato ang OVP. Kundi tumulong. Kung ano yung ibibigay na mandato sa kanya ng presidente niya, yun ang gagampanan niya. Di ba? Pero para itong dalawa maging tandem, ako po. Belhiga, hindi ko alam kung inaasar mo yung mga ka-DDS mo. Di ba? This is really funny. Kailan niya naisip yan? 19. Isang araw. Pinag-uusapan daw nila. Taranta lang dong. Ito, isipin nyo, kalit-liit lang na halaga to. Bakit hindi man lamang nagawang kusa na ipinaliwanag? Diba? Hindi naman kinakailangan ipaliwanag niya na etong si Mary Grace Piatos, ito, si ganito, ito. Hindi naman niya kailangan gawin sa publiko yun eh. Kaya naman naglabas ang COA ng Notice of Disallowance dahil yung mga pinaggamitan ng pera, diba? Katulad yan, 16 million. No, renta sa mga safe houses. Tapos yung 10.4 million yung unaccounted. Meron pa yung binayad niya sa
information gathering daw. Binayad niya gamot. Sige nga mga DDS, mga kababayan. Ikaw, yung informant ng gobyerno, isang mapanganib na trabaho yan. Payag ka, bigyan kita ng medical, bigyan kita ng gamot, bigyan kita ng gamot sa pigsa. Eto meron kami. Bigyan kita ng tawag dito, ng aspirin para duguin ang utak mo. O kaya magtayo ka ng pharmacy, ibenta mo. Tatanggap ka ng gamot. Oh, yun ang nilagay nila sa liquidation nila sa COA. Kaya naglabas ng notice of disallowance ang COA. 'Di ba? Kasi itong 15 million. Oh, yung Youth Leadership Summit, 8 yan. Pinalilitaw nila, hiningian nila ng certificate na safely naisagawa yung mga activities na yan. At yun ang ginamit nila sa liquidation ng 15 million na walang kaalam-alam ng AFP. Ang sabi, nag-hire daw sila ng mga tao na mag-gather ng information tungkol baka may mga manggugulo. Ang problema, yung mga katulad nila Mary Grace Piatos, yun ang mga napagdudahan eh. Bakit? Nasa guidelines kasi, may guidelines ng confidential funds kung paano gamitin. Sabi ni Senator Ping Lacson, dahil nag-submit siya eh. Sabi niya, that meron kang ledger. Sino yung may-ari ng codename na to? Yung ledger na yan, sasubmit mo yan sa COA kasama ng liquidation reports nyo. Ngayon, yung COA lang ang titingin doon kung sino yon kasi security-related matter yan eh. Hindi pwedeng ibuyang yan sa publiko. Yun ang kulang sa kanila. Ang tanong, kinomply ba nila yon? Diba? Ano lang ang sagot doon? Confidential. Ay, nako, my goodness. Kung sinasagot lang sana ng maayos sa taong bayan. Diba, may karapatan ng Kongreso natin na magtanong. Kasi sila yung inatasan ng konstitusyon natin dyan. Na maniguro na yung hinihingi ng Executive Department na pondo ay nararapat ang paggagamitan. Diba? Nag-request siya sa Pangulo, mahigit 400 million. Ang naibigay yung 125 million lang para sa OVP. Ano ipapaliwanag ng Pangulo? Green na ibinigay sa kanya. Diba? So gaano pa karami? Alam mo, katangahan yang argumentong yan. Unang-una, hindi naman si BBM ang nagnakaw ng bilyones. Wala namang ebidensyang nilalatag. Hindi pwedeng maging ebidensya ang ngaw-ngaw. Diba? Kay Sara Kuwa eh. Nagets nyo ba? Ano yun? Ang sabi pa nga, kung questionable lang ang liquidation nila at saka na-submit ang confidential ledger. Diba? Hindi ka nila ginagawa eh. Diba? Pero talaga para sa akin, pinakamaganda suportahan ng taong bayan. Etong sinasabi kong Dream Team. Bakit? Kung hindi man tumakbo etong si PBBM, di ba? Isa sa kampo ni PBBM, si Gibo Teodoro, proven yan, malinis yan, walang korupsyon, may paninindigan, hindi natutokso ng kwarta at ng posisyon. Di ba? Inofera ni Duterte yan noong 2016 o noong kanyang presidency. Hawakan ng DND. Pero alam ni Gibo, kailangan mong ipagkanulo ang iyong bansa sa China. Kasi yun ang stand ni Duterte. Hindi niya ginawa. Natanggapin ang posisyon. Twice na inoffer sa kanya. Special reservation pa ang binigay ni Duterte. Na yung kanyang DND secretary, sisipain niya anytime. Umuo lang si Gibo, pero hindi niya in-accept. Di ba? Si Riza Bebe. Wala namang ibang mabatikos kay Riza, kundi puro NPA, hindi naman komunista yung tao.
Isa siyang sosyalista. Kapareho ng kanyang ideolohiya si Digong. No, isang sosyalista naniniwala sa proseso, hindi naghahangad ng pabagsakin ng gobyerno para maipwesto yung kanilang sistema. Hindi ganoon ang mga sosyalista. 'Di ba? Sulit na sulit tayo diyan. Oh. Malaking suporta na gawa niya kay PBBM. Kung hindi niya ipinush yung mga pagbasag doon sa mga ibon ng Davao, ng Mindanao, yung mga kulto, 'di ba? No, dali niya si Aguila, dali niya si Kibuloy. 'Di ba? Kay PBBM, ang papel ni PBBM, ibigyan ng go signal, ipahuli. Dahil ilatag na yung mga ebidensya. Naglabas na ng warrant ang korte. 'Di ba? Saka pag may mga issues talaga, hindi nakakawala yung Pogo. Sa Payan, naalala ko yung Pogo. Rizzo Baby rin ang bumanat doon. Ano nangyari? Sabi ng Pangulo ng SONA, all Pogos are banned. Di ba? Ipinasok ni Digong ang Pogo. Sabi ni Harry Roque, tumatanggap si Duterte ng pera mula sa Pogo. Tumatanggap siya ng cash resource. Oh. Di ba? So itong dalawa, kung hindi silang dalawa, si Leni ang tatakbo. Pero isa sa pinaka-the best na manok na galing sa kampo ni Leni, si Risa Ontiveros. Tapos kay PBBM ang galing, eto hong si Gibo Theodoro is better than Irene. Bakit? Politically, si Gibo, hindi ito, acceptable ito sa mga kakamping. Acceptable si Gibo sa mga Dilawan dahil sa kanyang family background. Bagamat anak siya ng isang long-time Marcos loyalist, di ba? Pero walang chance na binangga niya yung mga yon o binalahura niya. Oh. Pagka si Irene, mag-unang-una mag-uisip na yung mga kakamping Anong maidudulot mo? Anong madadala mo? Anong mabibigay mo? 'Di ba? Na contribution sa 15 million botante ni Leni. Wala ka pang napatunayan. Nakatatak sa inyo na pinagtatawanan si Cory Aquino kasi walang background sa politika. Walang napatunayan prior to her presidency. Oh. Ang nangyari, yung ulo naging buntot. Sunod-sunuran sa kanyang advisors. 'Di ba? Kaya pinaka-the best talaga kaysa sa mag-Irene. Ito, wala tayong magagawa ganun talaga. That's the way it is. That is politics. Ang importante rito, titignan natin yung interest ng bayan. So mga Marcos supporters, hindi nyo kailangang magpakasuwapang sa pwesto. Isa pa, mapanganib yung pagpapatakbo nyo kay Irene. Bakit? Bukod sa walang maigo-contribute yan, hindi pwedeng maging dream team. Ang kailangan ni PBBM may continuity. Yung masisiguro na hindi siya makukulong by July 2028. Kasi ako sigurado ko, by July 2028, pag si Sara ang nakulong, pag si Sara ang nanalo, by July 2028 lang, nasa kulungan na yun si PBBM. Kung ano yung ginawa kay Leila de Lima, yun rin ang gagawin sa kanya. Di ba? Hindi baling ma-dismiss. At least, nagdusa sa kulungan. Ganun ang gagawin nila kay PBBM. Sigurado ako dyan. May ebidensya, wala. Yun ang sinasabi ni Lepiste. May tamang panahon sa paglabas ng text messages. Hindi niya ngayon mailabas Kasi kailangan niya siguro ng connivance mula sa NTC. Di ba? Na magko-confirm na yes, this is genuine. Kasi kung matibay ang ebidensya, ba't di nilabas? Kasi dapat kukuha ka ng kopyang ganun, alam mo yung phone number, pupunta ka ng NTC, papakalkal mo yung text messages. Lahat ng text messages natin may kopya yan. Yan sa NTC.
Kahit deleted text messages, may kopya diyan. Yung mga chicks, yung mga kumpadre natin diyan, kung tingin niyo tinotorotot kayo ng mga partners nyo, no? Puntahan nyo doon, baka mamaya yung puro deleted yung phone number. Sa NTC kayo makakita ng totoong laman talaga ng mga text messages na dinilit na. At yun ay tinatanggap ng korte. Oh. Di ba? Yun ang nakikita ko dito. Kaya mag-isip kayo. Yung mga mag-push ng Irene. Tapos niyuyurakan nyo si Lenny. Okay? Ito yung analysis ko lang naman.